Magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon magbabalik ulit tayo. Ating i-continue yung ating hindi na tapos yung nakaraan. So dati kasi yung ginawa natin doon is login para sa user tsaka admin na may registration na rin. Once na nag-login yung user, papasok sa dashboard niya. Then kapag nag-login din yung admin, papasok sa dashboard niya. Ngayon, gagawa naman tayo ng group doon sa loob ng dashboard ng admin para matuto kayo gumamit na OOP PDO na may Ajax. So gagamitan din natin ng JSON yan. So tara na, let's go. Simulan natin. Una-una i-run ko muna yung system natin. Click ko lang tong, niran ko lang yung Apache at MySQL. I-run ko lang yung system ito. So pangalan ng system naman natin is sample management. Yan. So click ko lang register, yan may validation. So run ko na rin yung database natin. Pangalan database natin yung sample management din. Yan ito. So click lang natin. So laman pa lang ng table is table user. So create tayo dyan ng para sa CRUD. Either create muna ako ng table. So table or ano na lang to, category na lang, category. So yan, lagay lang tayo. Then tuturuan ko rin kayo mag-joining ng mga table. So category na lang. Ayan, 255, tapos null na lang natin. Siguro yan lang muna, category. Save lang natin. Yan, category. So ngayon, ilalagay muna natin yung admin sa anong pangalan natin sa admin is admin at tapos yan yung ano natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, nakapasok na tayo sa admin. So wala ka talagang kalaman-laman yung ating admin. Yan. So table pa lang. So yun, ano yan, walang laman talaga. So ngayon, gagawa na tayo. Lalagyan na natin yan ng laman. Sample management. Saan yung ating sample management? Wala. Hindi naka-open. Ngayon, i-open ko siya. Ang gagawin ko dyan is, i-drag ko lang. Punta muna tayo sa PC. Sub, stdoc. So dahil dito yung folder. Sample management. Drag ko lang. So, punta lang tayo sa dashboard admin. Tapos sa home. Pero sunod i-separate natin yung header, sidebar, yung ganang footer. Tapos yung pinaka ano lang yung matitira dyan, naka-body. Ngayon is i-create na tayo ng bago category na nilagay natin kasi category yung ginawa natin. So ngayon, ang gagawin natin is kopyahan na lang din natin siya ng .xt access, yung loob ng admin. Kopyahan lang din natin. So ang mangyayari dyan is instead na ilagay natin is sana ba yun? Ilagay natin dito is where na yun? Dito eh. Sample management, saan ka na? Home. Tapos ito yung category, instead na ilagay natin dyan is category.php. So pwede na natin tanggalin yung extension ng .php na yan. Pwede na natin ganyan. Then nilagyan na natin ng .xt access. So ito yung laman ng ating .xt access. So, ano nga ba gawain yan? I-remove niya yung extension ng .stml, .php, basta yung mga extension. So, yan. Copy lang natin. I-create lang ako ng bagong mag-new file ako, category.php. So, mababasa niya rin yan. Ngayon, ang gawin muna natin is, i-copy lang natin naman ng buong table na to. Dito, sa category. So once na
dito muna tayo dito. So i-ano ko na lang din sa dashboard para redirect ko. Where na yun? Ayan. So home yung inano natin, hindi STEML home. So wala nang mga extension yan na natin kailangan. Pag inano ko yan, ayan o, wala na yun, hindi na kailangan natin yung .php dahil doon sa SDLock na yun. Pwede ganyan din, babasa tayo sa table. So ayan o, so category na lang, hindi na kailangan dugtong yung .php, .style. So ayan, so lagyan, i-rename na lang din natin yung category. I-rename na lang natin yung table as category. Tapos dito natin to, dito is baguhin din natin, gawin na lang din natin tong natin home, sino lang natin. Tapos ito is category, tapos ito is category. Refresh natin. So ayan na, so punta ako sa home, ayan, wala na extension. Punta ako sa category, wala na extension ng .php. So ito, gagawa tayo ng CRUD dito sa category na to. Gagawa tayo ng CRUD. So hindi niya nakuha yung ating, kasi hindi lumabas yung pangalan. Check muna natin bakit hindi lumabas yung pangalan nung nag-login. Kasi call name, admin, tapos yun natin to, copy ko lang, tapos punta ako ng config, sample, control F, tapos paste ko dito sa user. Kasi sa admin tayo, tama naman, user naman yun, equals to admin. So ang gawin niya is admin, tama, user equals to admin. So hindi lumabas yung kanyang, try natin lagyan ng where rule to admin. Lagyan natin ng hindi ganyan. Check natin, wala. Check natin, wala. Tapos for user equals, tapos check natin dito, naka user to sa admin, tapos hindi lumabas dito yung pangalan ng admin. Check natin, saan ka na, nasa category ako. Pag inano ko siya, tapos you have syntax error, dalawang word, sorry, and pala to, sorry, and so napansin mo yung lumabas yung ano na admin. Tapos pag pumunta lang ako ng category, wala. So check muna natin sa category. Ang category pala natin, so wala na pala to, lalabas naman siguro to. Check ko muna, naka-static pala yung ating category. Punta ako dito, so naka-static pala yung category natin. Kaya nagtataka ko ba't hindi lumabas yung pangalan na nung nag-login. So naka-static yung ating category. So ngayon pupunta tayo ng home, copy ko lang lahat nung, saan ba ako mag-start, dito sa ating nav. Yan, dito sa nav. Ang nav na yan is yan, log out, hindi, dead natin, check natin yan. Tapos dashboard, primary, check ko muna, try ko muna i-copy sa category. Try natin, paste dito, check natin yung category kung mayroon na. So ayan, meron na kasi category. So naka-static pala yung kanina. Ibig sabihin ng static, so wala pa siyang, hindi pa siya connected sa, wala pa siyang functionality, o baka design lang yan. Ayun, yung tinatawag natin static. Yung mga ginagawa natin is CSS, yung mga static. So wala pang mga function, dahil PHP o iba pang ginagamit pang back-end. So ayun yung is dynamic naman tawag. So dalawang uri yan, dynamic at static.
Tapos punta tayo, tapos click natin yung dashboard, tapos category. Ngayon gagawa na tayo ng crude. Punta tayo yung gets bootstrap. So, punta lang tayo dito sa components. Kuha tayo dito ng modal. Test lang natin ang magandang modal. So ito na lang, copy natin. Tapos test natin dito sa category. Paste ko lang dito sa baba. Try lang natin. Cut ko muna to. Cut ko na lang siya. Tapos, or cut ko na itong buo. Cut ko na lang. Tapos dito ko na lang, kasi maglalagay na tayo ng add. Try ko muna siyang i-paste dito banda. Test natin kung lilitaw. So ayan. Tapos pag natin, so napapansin niya, diba? Pwede natin. Kasi ang ginamit natin yung template ito is bootstrap din naman to. So compatible naman yung bootstrap na kinuha natin. So ngayon, gusto ko punta siya dito sa right side. Paano natin gawin? Pero lalagyan muna natin to ng add category. Lagyan natin add category na lang. Category. Yan, add category. Try natin, test natin. So na, ayan, add category. Tapos change na lang din natin yung modal to category. Add category para madaling ma-point out na saan po part na to. Add category. Add category. Wala naman ang O. Copy lang natin yan. Tapos dito sa ID ng ating modal, ano din natin, change din natin sa add category. So ako kasi ginagawa ko dito para hindi masyado mahaba yung code. Gumagawa ko ng folder, cut ko lang to, tapos punta ako sa dashboard ng admin o sa folder ng admin, mag-new folder ako, tapos lagyan ko ng modal, tapos dito ko ilalagay yung mga modal, add category, para sama-sama lahat ng modal dito. Add category, add category. So, dito ko i-paste. So paano ko ito tatawagin doon? Ngayon pupunta ka dito, dito mo lang siya sa baba, mag-include mo na lang siya, include. So tingnan, X ko muna, puti. So tingnan natin kung lumabas na yung kulay ng page. Ayan, include. Saan siya saan natin siya kukunin? Sa loob ng modal na folder, modal, tapos add category. So refresh natin, try natin kung maano nyo pa rin. Add category, modal, add category. Wait lang, nasaan ba yung add category natin? Nasa loob naman tayo ng dashboard. Walang extension, so need pa rin natin pa ng extension yan pag saan. So kung papansin nyo, ayan, wala natin ngayon dahil bootstrap to, pwede natin siya sa dulo. Ngayon ang gagawin natin, div class, sa dulo ko siya ilagay, div class row, tapos yung pinang close tag nya, div class call md, siguro gawin ko siyang 10, ganyan lang. So empty ko lang siya, wala siyang laman dito. Tapos mag-ano ulit ako. Pwedeng ayoko lang kakagat dito kasi sa Visual Studio kakagat ganyan. Pero kung hindi kumakagat yung mga shortcut na div class call md. So lagyan na natin ng md. So kung papasin mo, 10 tsaka 2. So pag pinag-plus mo yan, 12. So kailangan maano nyo yung 12 nyo yan. Pwedeng 9, 3, gano'n, or 2, 2, 2. Basta maano nyo yung get na 12. Ngayon try natin. Ayusin natin yung code, ang dumi. Ayan. So tingnan natin kung nasa dito na siya.
sa right side. So pansin nyo, hindi din siya sa right side. Ayan. So itong ano natin, saan na yung ating, so pwede natin itong i-cut. Dito na pala natin lagay para mapakinabangan siya. Ayan o, sapat na sila. So ayan, meron na tayo. Itong add category natin is wala pang laman. So lagyan na lang din natin itong add category ng lagyan natin ng title na new category. Lagyan na natin yan is yun, meron na tayo save change, palitan na natin as, tanggalin natin yung changes na yan. So add category, so ayan, close tsaka save na lang. Tapos lagay tayo ng isang field na lang siguro. Dito natin ilagay kasi isang ano lang naman ang ina natin, git class, form group ko siya. Tapos magle-level ako. Tapos category lang ilagay ko, category. Yan, category. Tapos nilagay na ako ng isang input dito, text. Tapos ID na lang natin, category. Yan, tapos pangalanan din natin yung name ng category. Tapos class, form control. Tapos placeholder natin, enter category. So see natin resolve. So meron na tayong isang field for category. So lagyan na natin ito ano, para ganda tingnan. Lagyan natin na, or pwede ko i-class natin, class text bold. Tingnan natin, hindi nag-text bold. So hindi siya kumagat yung class niya. Pwede naman natin ganito, parang bilis, parang nang hindi naman to sa mga beginner. So ganyan lang natin, siguro na mabubold na yan. So ayan, category, para makakita talaga ng for category, enter category. So ayan, meron na tayong isa. Ngayon siyempre gagawa na natin to na para mag-save to dito sa ating table sa category. I-save na natin, wala pa kasi laman yung ating category. So ano na tayo, gagawa na tayo ng JavaScript script. Ilagay na natin is document, add even listener, and ano natin, even listener. So type na lang natin tapos DOM, tapos content loaded. Tapos ang lagay natin dito is callback function. Tapos lagyan na lang natin ng panapos. Tapos next natin is magle-let ako, let btn equals to document query selector. Yan, query selector. Tapos lagay natin dito kung anong ID natin dito is btn category na lang, category. So yan, click natin, baka hindi na btn category. Copy ko lang to, nasa loob ng ID. Tapos dito ko siya, i-paste ko siya dito. Ayan. Sabihin natin, baka kumagat na naman yan. So malit na yung natin sa left. Kukunin ko tong ano na to, ginano ko siyang ginawang variable dito sa JavaScript. So gamitin na btn, tapos add even listener. Tapos i-click kasi natin yung button na to, ito, i-click natin yan. So lagyan pala natin ng hashtag
or symbol of ID. Ibig sabihin nito is kinukuha natin dito sa element is naka-ID. So ayan, tapos click, tapos lagyan ulit natin na, so nilagay ako ng E for event, tapos callback function ulit ako dito. Tapos ayan, tapos gamitin natin yung E, prevent default. Ayan, tapos ano na natin dito, mag-ano na tayo, kukunin natin yung element dito sa category. Copy ko lang muna yung category, tapos mag-calls na lang ako, calls, tapos category, tapos equals to document, query selector. Kung napapansin yun, nagkakaroon agad ng ano. Tapos yan na natin na input, tapos lagay natin yung, kunin natin itong category na nasa ID. So ID kasi siya, so dito natin paste, tapos yung tumukulog dot value, yan, ganyan na siya. Ngayon console na natin, console.log, tapos kunin lang natin category, pasa natin sa console para makita natin yung result pag nag-input tayo ng data dito sa input field, para makuha niyo yung value na input. So ganyan natin para madali natin matukoy. Ganyan ko lang ganyan. So ngayon test na natin. Ngayon ang gagawin ko lang sa kanya is pag click ko ng add category, right click ko tong save na button na to, inspect, or either pwede rin F12 shortcut. Ngayon punta tayo sa console. So pag click ko yan, wala pang laman, empty. So wala pa kasi tayong nilalagay na data, kaya wala siyang nakakuhang value. Hindi, wala siyang nakakuhang value sa element. Ngayon lagyan natin sample, cut, category. So once na click ko to, so napansin nyo nakuha ni JavaScript yung input natin dito sa input field, yung value na sample category. So ayan, nilabas niya na sa console. So it means gumagana na yung ating pagkuha ng data. So next natin is ano naman, lalagyan naman natin yan ng validation. Paano nga ulit umano ng validation? Mag-create ako ng function, tapos is valid. So pwede nyo na lang kopyahin yun doon sa ginawa natin registration kung tamad kayo i-type. Meron naman dong dito sa ginawa natin sa index, ayan o, pwede nyo kopyahin yan, pwede nyo i-paste sa index, or para ano, masanay i-type nyo na lang yung kung praktisado na kayo. So pwede nyo lang i-type yung validation na yan. So siyempre tayo, pwede naman natin lang i-copy yan para di hassle. So copy natin yung ID na category. So category dot value dot val, kasi ang gamit natin dito is ano tayo, jQuery. So empty muna natin, tapos ano ilalagay natin dito, copy ulit natin to, tapos sunod natin is add class. So hindi ko pa ata to naturo sa iba sa live yung sa dito sa YouTube yung ano gamit itong add class tsaka remove class. May papakita ko sa inyo kung anong gamit niyan. Is invalid. Ayan, invalid. Tapos lagyan natin ng panapos. Tapos ilagay ulit natin na maglalagay ulit tayo dito ng for ano naman, so maglalabas to ng error. Lagyan natin dot cut dot error, ano lang, dot cut dot error dot html. So either dalawa to, dot html or dot text. So dot html na lang gamitin natin. Tapos dito natin ilalagay yung ating please input category. Ayan na natin so lakayan na natin yung C sa category.
Next natin is ilagay natin yung kulay. Mag-ano tayo ng CSS tayo dito sa part na to. Yung cut, gagawin natin ganyan. So ngayon, sa error na to, copy ko lang tong error na to. So ano tayo dito, naka-class. So gagawa tayo dito ng ganito mag CSS sa loob ng jQuery. So ganyan. So curly braces, tapos color. Tapos sa color na yan is anong kulay yung gusto mo. Gawin, red muna natin. Tapos font size. Font size natin is, so papasok ko lang siya sa ano para maging parang string. Yan. Font size natin is ano na lang, 14 pixel na lang, 14 pixel. So isa lang naman. So meron na tayong, so kapag nag-error to, i-read niyo yung ating, so copy ko muna to, cut. Dito lang natin siya ilagay sa baba ng kasunod ng input. So maglalagay ako ng span. Dahil naka-dot tayo doon, class lagyan natin. Ayan, class. So dito lalabas yung word na to, yung please input category, yung ganun. So ang gawin natin is mag-else na lang. Else na natin. So ngayon is copy ko lang to, yung itong part na to, naka $sign. Ngayon i-remove na natin, i-remove class na natin. Tapos pag remove class, papalitan natin yung is invalid to is valid. Yan, yung ipapalit natin. Tapos add class, mag-add class naman siya ng ito yung ipapalit sa is invalid, is valid. So yung ipapalit niya dun sa is invalid. Kapag okay niya o na-meet niya na yung requirements ni field, kasi need ni field na, bago ko palitan ng is valid yung field na yun, kailangan lalagyan mo muna ng data, parang ganun yung field, kasi required field, diba? So false pa yung part na to kasi magre-read pa yung field, wala, empty ba? Kasi ito yung nilagay natin dito ang condition. Kapag empty, i-read niya yung field natin. So dito, i-return niya sa true kung may laman na yung field natin. So yun yung pinopoint dyan. Tingnan na natin ang panapos. So ito is valid category. So copy na natin yan kasi hindi gagana yung ating validation hanggat di natin nilagay dito sa baba. So test na natin. Test natin ngayon. Oops, may error siya. So yan, anong error niya? Dot. So mali, dot nilagay natin. Test, ano natin, try natin. Oops, is $sign is not. Tingnan natin kung saan yung dito siya mali yung part na to. Mali siya dito sa part .val. Si .val naman, check natin ano sabi niya. Wala siya. So kapag ganyan mga sir, either kapag ganon, ang sinasabi niya is $sign, so it means hindi nababasa yung ating jQuery. So may requirements yan para ma-read niya. So need natin yung either kung gusto mo i-plug in or hindi. Ito, need natin tong part na to. Asan na yun? Where na you detective? Asan ka na? Wait lang So ito, itong part na to. So kapag wala pa kayo niyan, punta lang kayo dito sa CDN, yan.
Tapos, search nyo lang dito is jQuery. Yan. So, click nyo na yung nasa unahan. Papansin nyo, ito kailangan nya. So, pwede nyo copy yung pinakagitna. Ayan, copy script tag. Tapos, paste nyo lang sa either header or sa footer. So, ako sa header ako. Minsan or para sa minsan sa footer ko pinipaste. So, paste natin or ilagay na natin dito sa ating header. Try natin kung mawawala na yung error na $sign. So, yung kasi hindi nababasa yung jQuery hanggat wala yung etong part na to nagbabasa or para mawala yung error na yun. So, pag yun natin, boom, di ba? So, nawala yung error ng $sign. So, it means wala ka daw nito. So, kapag wala ka nitong nilagay, tapos nagawa ka ng ganito, ng mga, saan yun? So, yung ganito, yung mga may jQuery, JavaScript, mga gano'n, i-record ka niya na kailangan mo to. So, yun lang. Tips lang sa mga bakit nagtatak sila. Hindi sila maka-proceed dahil may error na nilalabas yung $sign. So, baka yun na yung problem nyo. So, ayun, palitan lang natin yung tables ng category. Dito sa category. Category. Ano ba to? Hindi ko maano spelling. So, copy lang natin. Category, tapos press natin. So, ayan, napalitan na siya na word na category. Ayan, tapos mayroon na tayong validation. Yan, please input category. So, ngayon, sa add category natin, wala pa to eh. So, mag-create na tayo dito ng next natin is yung Ajax na. Yung Ajax na. So, gawin na lang natin to. Huwag na nating patagalin pa. So, mag-copy na lang ako ng Ajax dito. So, ayan. So, copy ko itong sa true. Ito, if. Pwede natin copy yan. I-highlights mo lang ito sa dulo ng if. Ito, sa dulo ng if. So, pwede nyo kunin yun sa part ng index sa registration. Yan. Tapos, ito yung panapos niya. Copy lang natin to. Pwede natin itong i-paste dito. So, dahil isa lang yung natin ginawa. Isa lang itira natin. Tapos, copy ko itong kulay blue na to. I-paste ko dito. Yan. Tapos, yun, sa config. Yung config kasi natin, nasa labas ng dashboard admin na folder. So, yun dito siya. So, ngayon, ang gagawin natin is magda-dot tayo. // Yan. Kasi nasa labas siya ng folder natin ng dashboard admin. So, mag-add ka lang ng // tapos config. So, ang natin dito is add category lang. Para madaling ma-point out, add category. So, ngayon sa add category na copy natin. Dito natin ilagay sa dito. Dito natin ilagay direct. Add category. Meron na tayong add. Copy lang natin sa login siguro. Tapos, add category. Ang registration natin. Ito na lang yung pinaka-registration. Add category. Yan. Mas maganda pa to. Tapos, dahil isa lang yung ating category lang na isang piraso. Ang pala natin dito is maghanap pa tayo ng isa. Magagawa ko ng para i-call ko yung form. So, wala tayong form dito. Mag-form ako. Form. Method, post. Tag ko lang tong na to. Tapos ito panapos. Dito ko lang lagay yung panapos ng form. Highlights natin. Ayan. Nakuha yung panapos. So, ngayon, create na tayo ng form data dito. Data equals to new form data. Meron na kasing parang na-detect niya tong form data kasi mayroon na tayong mga ginawa dito sa registration sa login. Hindi sa registration pa lang yung ginawa natin. Tapos this form. So tinupo ko yung this form. Tapos isa lang yung natin. I-append na lang natin yung data. So nasa inyo na to kung anong
ipangalan yung data. Pwede rin naman, pwede mong i-row or ano bang maganda? Ano ba yan? Value. So, try natin. Value. So, kung anong dineclare mo dyan na variable, so, yan yung gamitin mo dito sa append. Yan. So, ilagay mo dyan yung category. Category dito. So, ganyan. So, yan lang natin na ganyan. Yan. Tapos, itong value na to, saan mo ilalagay itong value niyan? Dito mo siya sa data. Dito mo siya papasa. Yan. So, copy lang natin itong message na to. Lagay ko lang message. So, lagyan ko lang ng 1 para baka kasi ma-detect niya. Tapos, dito lang natin siya sa baba ng form ID. Yan, dyan. Dyan lalabas yung pinaka-alert para kung success or failed yung insert mo ng data. So, ayan. Tapos, sa add category, dito natin pasa tong value no category. Natin yan. Mas natin dyan. Category. Yan, yun natin. Yan natin lagay. Add category. Add category. Add category. Tapos, yan, yun natin lagay. Tapos pag, ano yan, pag success siya or failed, saan siya babalik? Ito kasi yung index. Yun yung parang pinakapat kung saan mo siya i-redirect. Once na success or failed yung pasok ng data or failed, yun nga, error ng data. So, balik natin siya dito sa category. So, pwede natin tanggal itong extension. So, pwede natin yung direct na category na lang. Insert pa lang itong ginagawa natin, medyo matagal. O ngayon, baguhin natin itong add category, ay add user to, add category na siya. Ngayon, wala pa tayong add category. So, ang gawin natin is karoon tayo ng add category dito. Yan, add category. Add category na lang natin. Add category. And add category. Category. Magpa-public function ako. Add category. Tapos, dito ko na ilagay ay dito ko na insert yung data. So either kung ano naman na kahit anong mga ay kung anong style ng pag-insert o gagamitin niyo sa pag-insert ng data. So iibahin ko yung style ng pag-insert ng data. Ngayon, ang ano natin is kopyahin ko lang to para mabilis. Yan. Kopyahin lang natin yan. Tapos, ano lang natin is insert into. Tapos, dyan natin lagay yung table natin. Itong table category. Yan. Tapos, sa pag-insert na yan, dito na, maglalagay tayo ng values. Yan. Tapos, lagay pa tayo ng opening close. Tapos, dito natin ilagay yung ating
question mark. Tapos dito naman yung category na to. Ito, yung category na yan, dito natin siya ipasok. Backticks, tapos space na natin dyan. Tapos lagyan tayo ng true. Tapos kunin natin tong statement na yan na ginawa natin variable. Tapos execute na natin yung ating insert. So, sa loob ng execute na yan, ilagay tayo ng array. So empty array pa. Tapos pwede natin ilagay natin tong variable ng category dito sa empty array. Is na rin dyan. Ngayon i-condition natin if true or success yung insert, i-return niya to sa true. Pwede rin na malaki or maliit na true. So yan. Tapos else tayo. Tapos i-return ko lang dito. I-return ko lang sa true. Return true. Tapos return false. So test na natin kung mag-insert na yung ating ginawang category dito sa ating table na to. So empty yan. Pag connect natin yan, wala pang laman. So test na natin. So click yung tapos test natin, wala pang laman. Tapos ano bang maganda? IT position. So lagyan natin IT position. Parang sample lang naman position. So ayan, add category. Pansin yung success. Tapos click natin yung table. Boom. So ayan na yung in-add natin category. So napakahaba. Add pa lang ginawa natin pero napakahaba na ng video para dito. So ikakat ko muna. And next naman natin is yung edit. Tsaka sunod din natin yung delete. So cut ko muna. Maraming salamat.